Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po, ang paksa na pag-usapan natin ay ang hadith, pang-13 hadith mula sa hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah at pang-14 na hadith mula sa hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Ang unang hadith ay ito ay nagmula o isinalaysay ni Anas bin Malik radiyallahu anhu na kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ito ay mula sa hadith ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Ang hadith na ito ay napakadakilang hadith. Ang hadith na ito ay napakadakilang hadith na kung saan itinuturo sa atin ng Islam ang tinatawag na pagmamahal natin sa ating kapatid at gustuhin natin sa ating kapatid ang kabutihan. Sa hadith na ito, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi ganap na magiging mananampalataya ang isa sa inyo, maliban na lamang hatta yuhibba, maliban na lamang na gustuhin niya, mahalin niya sa kanyang kapatid na mananampalataya ang bagay na gusto niya sa kanyang sarili. Subhanallah. Una-una rito ay hindi magiging ganap ng mananampalataya. Ibig sabihin, maaaring isang tao siya ay manatili pa rin na mananampalataya, pero yung kanyang pagiging ganap na mananampalataya ay hindi ito mangyayari maliban sa tinatawag na mahalin niya sa kanyang kapatid na mananampalataya ang mga bagay na gusto niya o tinatawag na gusto niya na kabutihan sa kanyang sarili. Kabilang dito yung tinatawag na mahalin mo sa iyong kapatid na mananampalataya ang bagay na gusto mo sa iyong sarili, yung kabutihan na gusto mo sa iyong sarili. Isa sa pinakadakilang aral ng Islam. Isa sa pinakadakilang aral ng Islam. Ito yung pagkakapatiran. Isa sa dahilan na kung saan ay tinatawag na inutos ng Islam ang pagkakapatiran. Yung mahalin mo ang iyong kapatid na mananampalataya. Mahalin mo siya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun din na mahalin mo sa kanya ang kabutihan. Mahalin mo sa kanya ang mga bagay na gusto mo na kabutihan sa iyong sarili bilang tinatawag na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito ay isa ito sa mga dakilang turo ng Islam. Kaya isa sa mga aral na mapupulot natin dito ay pinagbabawal sa atin bilang isang Muslim ang pagkakaroon ng masamang inggit sa kapwa. Masamang inggit sa kapwa dahil ito ay napakadelikadong sakit. Kaya kapag naramdaman mo ang pagkainggit sa sarili mo ay halimbawa, naramdaman mo na nagkakaroon ka ng inggit sa iyong kapatid, which is likas po sa bawat isa sa atin na mga tao na nagkakaroon tayo ng pagkainggit. Ngunit nagkakaiba yung tinatawag na pakikitungo natin. May mga tao na pinipigilan na ito at ito ay tinatawag na jihad. Ibig sabihin ay pinipigilan ito ng tao at siya ay gumagawa ng mga bagay na makakatulong sa kanya upang mapigilan ito. At nabanggit ng ating mga ulama na kung saan ay isa sa mga dapat gawin ng isang tao ay siya ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabiyaya pa ang kanyang kapatid. At ganun din na manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapigilan niya ito. Okay. Dahil meron tayo tinatawag na mabuting pagkainggit. Ang mabuting pagkainggit ay yung tinatawag na ikaw ay maghangat ng katulad ng kapatid mo na hindi mo hinahangad na masira ang meron siya. Pero ang masamang pagkainggit ay hangarin mo na magkaroon ka ng meron sa kapatid mo na masira yung sa kanya. Yan ay masamang pagkainggit na yan ay napakadelikadong sakit. Kaya sa Islam ay turo sa atin ay mahalin mo sa iyong kapatid ang kabutihan. Mahalin mo sa kanya ang tinatawag na bagay na gusto mo sa iyong sarili. Gusto mo na ikaw ay tinatawag na makapasok sa paraiso, dapat rin ito ay gustuhin mo sa iyong kapatid. Mga kabutihan na gusto mo sa iyong sarili ay mahalin mo rin ito sa iyong kapatid. At ganun din, iwasan natin yung mga ayaw natin na mangyari sa ating kapatid.
Iwasan natin yung mga bagay na alam natin na ito ay ayaw natin sa ating sarili, sa ating kapatid. Kaya nabagit sa isang hadith, al-muslimu man salimal muslimina min yadihi wa lisani. Ang tunay na Muslim ay yung tinatawag na payapa ang kanyang kapatid na Muslim sa kanyang kamay at sa kanyang salita. So yan ay tinatawag na napakagandang turo ng Islam, yung pagmamahal mo ng kabutihan sa iyong kapatid. Alhamdulillah, yan ay isa sa pinaka magandang turo ng Islam na dapat nating isabuhay. Ano man ang gusto natin, ay gusto na kabutihan, ay gustuhin natin sa ating kapatid. At iwasan natin yung masamang pagkainggit. At anumang bagay na ayaw natin sa ating sarili, sabi nga nila, kung ikaw ay tinatawag na, kung ayaw mo na kurutin ka ng isang tao dahil nasasaktan ka, huwag mong kurutin din ang ibang tao. Dahil masasaktan, mas din sila. So yun ay napakalinaw na kagandahan ng turo ng Islam. Napakagandang turo ng relihiyong Islam. Okay. Pang-14 na hadith na kukunin natin mula sa hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Sa hadith ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu damu mri'in muslim illa liihda thalathin. Al-thayyibu az-zani, wal-nafsu bin-nafs, wat-tariku lidinihi, al-mufariqu lil-jama'ah. Dito, sinabi dito na ang dugo ng isang Muslim ay ito ay tinatawag na ipinagbabawal. Pinagbabawal ang dugo ng isang Muslim. Hindi pwede na patayin ng isang Muslim maliban sa tinatawag na 3 bagay. So dito man ay dadaan ito sa tamang proseso. Dapat ay siyempre una-una yung may bansang Muslim at mayroong namumuno ng mga Muslim, mayroong batas na isinasabuhay dito ang Islam, at mayroong tinatawag na dadaan ito sa tamang proseso bago ito isabuhay. At hindi lahat ng tao ay pwede niyang gawin. Hindi. Wala tayong karapatan na individual sa mga paghatol na ito. Dahil ito ay batas ng Islam, batas ni Allah, kaya narapat na ito ay dumaan sa tamang proseso. Dahil buhay ang pinag-usapan dito. Okay? Ang pinakauna rito ay Thayyibu Az-Zani. At sabi dito, ang Thayyib Az-Zani ay yung nakapag-asawa, may asawa siya, nakapag-asawa siya, at siya ay nangangalunya. Subhanallah. Dahil ang walang asawa, ibig sabihin, binata o dalaga, sila ay gumawa ng pangangalunya, ay hindi po ang hatol sa kanila ay kamatayan. Bagkus ay ito ay slash. Hindi po kamatayan ang hatol sa kanila. Pero sa may asawa na nangalunya, ang hatol po sa kanila ay kamatayan. At sa bagay na ito ay kinakailangan, tulad na sinabi natin, una-una kailangan ay merong 4 na saksi, ganun din, o kaya ay umamin silang 2, at yung 4 na saksi na ito ay dapat na nakita nila yung kumpletong pangyari na pare-pareha silang sinasabi, yung 4 na saksi. O kaya umamin sila, ay yung 2. Yan ay tinatawag na mga kondisyon. At dapat ay tulad na sinabi natin, mayroong isang bansa na Muslim at ang sinasabuhay dito ang batas ng Islam dahil kinakailangan ay makatarungan. Yung tinatawag na mayroong mga itinalaga na mga maalam sa Islam na sila yung magbibigay na authority sila na para sa ganitong mga sitwasyon. So mayroong mga rules, may mga rules, may mga kondisyon para sa pagsabuhay ng ganitong mga bagay. So yan ang pinakauna. At itong tinatawag na zani o yung may asawa na nangalunya ay ganitong bagay ay meron din sa tinatawag na kaparusahan sa Biblia, sa Lumang Tipan, na kung sino man ang makipagtalik sa hindi ni asawa ay siya ay kaparusahan ay kamatayan. Meron din yan. Pero yan ay hindi sinasabuhay ng mga kababayan natin. Pero meron yan sa kanila. Ganon din na ang nafsu bin nafs. Ang nafsu bin nafs ay yung pumaslang ng tao, yung isang tao, pumatay siya, na kaya ang kapalit niya ay buhay sa buhay. Ang nafsu bin nafs, ang buhay sa buhay. Ibig sabihin ay siya ay umutang ng buhay. At una-una kailangan sinasadya niya, at ganon din na hindi nagpatawad yung tinatawag na ng isa sa kanyang mga malapit na pamilya. Dahil kung sila ay nagpatawad, ay wala na ang tinatawag na ang ganitong kaparusahan. O kaya ay sila ay pumili ng blood money. Blood money. O isa sa kanila pumili ng blood money. So kailangan itong bayaran para tinatawag na makalaya ang isa tao, mawala itong ganitong kaparusahan. So dito,
yung tinatawag na sa ganun din sa tinatawag na batas, sa batas na kung saan ay actually ito ay pagiging makatarungan lamang. At itong ganitong batas ay napakalinaw na ito ay makatarungan. Dahil kung ang isang tao ay pumatay at hayaan na lang, subhanallah, ang mayaman, pwedeng may impluensya, may pera, pwedeng makalaya ng 1 taon, 2 taon. Tapos, ang Islam ay napakaganda. Mayroong rules na kapag pumatay ang isang tao na sinadya niya at hindi nagpatawad yung pamilya at saka may mga ruling siya katulad ng nabanggit natin, ay buhay ang kapalit. At yan din ang dahilan na ang Islam, bago pa dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Arabo ay meron silang tinatawag na ubusan ng lahi. Napakatindi ang meron niyan sa mga Arabo. Pero dumating ang Islam, nawala ang ganong klase. Bakit? Dahil mayroong batas na kung saan ay malinaw na ito ay galing kay Allah, makatarungan na batas na kapag ang isang tao ay pumatay, ay batas ng Islam ang katapat niya, na ito ang naging dahilan na nawala itong ganitong klase ng tinatawag na pamamaraan na ubusan ng lahi dahil sa pagiging makatarungan ng relihiyong Islam. Pangatlo ay at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah. Sabi dito ay yung tumiwalag sa kanyang relihiyon, tumiwalag sa Islam at pagkatapos ay al-mufariqu lil jama'ah. At siya ay tinalikuran niya ang kanyang grupo, ang kanyang bayan, ang kanyang mga kapatid na mga Muslim. Al-mufariqu lil jama'ah. Ibig sabihin siya ay tinalikuran niya. So dito, ang pagtalikod, ang Islam ay hindi pinipilit sa tao. La ikraha fid din. Hindi pinipilit sa mga tao. Kundi ang Islam ay ito ay relihiyon na kung saan nasa tao na meron siyang tinatawag na kalayaan kung siya pumili. Sinabi niya na la ikraha fid din. Walang sapilitan sa relihiyon. Hindi pinipilit ang tao. Pero kapag pumasok ka sa Islam ay hindi laruan ang Islam. Hindi pwede maglaro na kung saan ay tinatawag na papasok ka sa Islam pagkatapos sisirain mo ang Islam dahil ikaw ay tatalikod sa Islam. Ikaw ay tinatawag na titiwalag sa Islam pagkatapos sisirain mo ang Islam. Sabi mo na ganito, na ganun. Yun ay tinatawag na pagtalikod at paggawa ng mga bagay na mga bagay na tinatawag na magiging dahilan ng pagkakatok ng mga Muslim. So dahil dito ay ang kaparusahan dito ay kamatayan. At sa lumang tipan, meron ding na sino man ang magpalit ng kanyang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kapalit ang kaparusa dito sa lumang tipan ay kamatayan din. Pero yan ay hindi sinasabuhay ng mga kababayan natin. Sinasabi nila bakit sa Islam mayroong tinatawag na kamatayan na parusa. Subhanallah, pag tinignan nila, mas matindi ang sa kanila. Pero ang Islam ay binigyan ito ng mga rules and regulation. Meron silang mga kondisyon, meron mga bagay-bagay. Dahil buhay ang pinag-usapan dito. Buhay pinag-usapan dito. So dahil dito, ay dapat nating maintindihan na ang bagay na ito, yung mga batas dito, ay batas ito na mula kay Allah. Kaya sa yung mga natirang mga diwa ng salita ng Diyos sa Biblia, dahil ang Biblia ay napakialaman. Pero mga diwa ng salita ng Diyos dito ay may mga konting natitira. At kabilang doon, yung parusa halimbawa sa nakipagtalik sa hindi asawa, ganoon din sa buhay, umutang ng buhay, ganoon din sa nagpalit ng kanyang ng relihiyon, ay meron mga kaparusahan dyan, yung mga natirang mga diwa ng salita ng Diyos sa Biblia, sa lumang tipan. Pero tulad sinabi natin, ang lumang tipan o ang Biblia ay ito ay ang lumang tipan, bagong tipan, ito ay napakialaman. Kaya maraming mga pagkakamali at maraming mga contradiction dito. Sinasabi lang natin yung mga diwa na naiwan dito, na ito ay sumasang-ayon sa mga batas sa Islam, batas sa Quran. Alhamdulillah, ang relihiyon ay kumpleto at isa po isang mga pagiging makatarungan ng Islam ay may mga ganitong mga batas para mawala, una-una rito, yung sa nangangalunya. May mga kondisyon po bago natin i-apply yung punishment. At ito ay gamot sa mga tao na kung saan ay naglalaro o kaya ay para mapangalagaan yung dangal ng isang tao. Okay? Ganon din sa buhay. Buhay sa buhay, yung nanguumutang ng buhay. Para mapangalagaan yung maraming buhay pa. Dahil kung hindi ay, subhanallah, makikita natin sa Pilipinas na dahil sa lumang sa kasirang sistema ay maraming pumapatay pero ganon pa rin lumalaya dahil mayaman. Subhanallah.
At kawawa yung mga mahirap pa rin. At saka ganun din yung pagtalikod sa relihiyon. Marami mga pinaglalaruan yung relihiyon. Kaya sa Islam, kasi ang Islam ay kumpletong pamumuhay. Mulang ipinanganak ka hanggang ikaw ay ilibing, yung pamumuhay na kumpletong pamumuhay mo ay Islam. Kaya kapag tinalikuran ito ng tao, ito ay pagtalikod sa kanyang tinatawag na pamumuhay. Okay? Sa kanyang fitra. Ganun din sa kanyang likas. Okay? So dito, alhamdulillah, meron tayong relihiyon na kumpletong pananampalataya. Nandito ang lahat. Ito ay makatarungan, kaya tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang relihiyon na binigay sa atin. At kinakailangan lang sa atin na ito ay pag-aralan natin at isabuhay natin at ibahagi natin. Hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang pang-13 at pang-14 na hadith mula sa hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah, na kung saan ay nawa ay nakapulo tayo ng aral, at ganoon din na ito ay maisabuhay natin, maibahagi natin, at naway katipala tayo dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, ako ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.